Mabiyahe tayo pa dyan sa mga tambayan. May i-deliver po tayo mga native at saka habard po natin. May customer po tayo at kasama na rin po yung kulungan na bibilhin niya. Yung biyahe naman natin sa tambayan mula Aglan sa Cagayan Province papuntang General Santos City ay nasa 1 oras po. Nandito na po tayo sa Alabel. Bago naman tayo makatawid po ng General Santos City, dadaan po tayo ng quarantine checkpoint po. Wala naman po problema sa ating dalang manok kasi mag-ihaw ng manok. Dito na tayo sa ating ibigan. Sinusundan na po natin kung saan po i-deliver yung ating manok, order niya. Ay katambayan, andito na po tayo sa area po ni Sir Monmon at yan po yung kinuha niya sa atin. Yung kulungan, nandun na rin. Isang habard at saka mga upgraded po na mga native. Yan o. Yung area niya katambayan o. Napakaganda. Bakante. So, nilagyan niya po ng alagang manok. Yan, may pabahay talaga yung kulungan natin. Diyan na. Pila ni kilometer sir? 100 plus sir no? Ha? 100 plus yun no? 100 plus yun. So ito yung pabahay ng kanyang manok katambayan, wala yung sakit. Ito mga budiga. Budiga. Yun, siyangan ako ng area, ginamit ko, lakas ng mga pa, ginilabas ko. Ayan, katambayan. May pabahay na talaga, sir. Pabahay. Saktong-sakto. Isang lalaki at saka 4 na babae, tamang-tama. Kakatapos na po natin ma-deliver yung ating manok. Pauwi na naman tayo. Pabalik. Kahapon ngayon, nakapag-deal po tayo ng native at saka yung habard po natin. Bali, 4 po na inahin, mga RTL, may 3 ata doon, worth 1,350. Yung ating rooster po na habard worth 1,200 lang yung bigay po natin. So nasa 2,500 yung manok po natin doon na benta. So ganun po kabilis yung mabenta po yung ating mga native po. Kahit saan pwede po tayo makapag-deliver basta madami yung kukunin o malaki yung transaction. So yung benta naman po natin sa kulungan nasa 1,500. All in all po nakapag-deal po tayo ng 4,000 po sa isang araw. Ganun po kabilis yung kita po sa native po talaga. At kung magaling ka lang din po na mag-alaga, mabilis nyo din po mapaparami. Gaya nga dito sa kabilang manukan katambayan, napakabilis pong dumami. Isa sa technique mo nila dito ay yung pagbili po ng madaming inahin. At sa nabili po natin na inahin dito sa pag-uumpisa, nasa 7 ata. At may reserve po sila dito na 3. So lahat po ng inahin na dito nasa 10. Pero sa 10 na inahin, tingnan nyo naman po kung gaano po karami na po yung na-produce po dito. 2 buwan pa lang po ito pero tingnan nyo naman po. At sa nakikita nyo po yung mga sisiw dito talagang lulusog. Kahit wala pa pong vaccine po ito at pangit yung panahon, napanatili po na yung kalusugan dito. Vitamins, malinis na tubig, magandang pabahay. At isa din po sa technique kaya nakakapag-produce o nakakapag-produce agad ng maraming sisiw po ay kinukulikta po nila yung mga itlog po ng mga native at saka nilo-load sa incubator. Every week po silang naglo-load po dito. Sa susunod na linggo ay meron na naman pong mapipisang sisiw. At dito ilalagay sa kulungan po nila ng 2 linggo at saka i-release naman po. At sa nakikita nyo po may mga maliliit na po dito na pinapakawalan. Nasa 2 weeks old po yan. Pero kita nyo naman po ay nakakasurvive na po sa pangit na panahon. Ganun po kaganda yung native alagaan. Hindi ka mamumblima kasi matibay po talaga sa sakit. Pero para sure po na hindi po basta-basta magkakasakit, i-vaccine po talaga lalo na po maramihan na po yung ipuproduce. Ngayong linggo po, yung mga native po dito, yung mga manok po dito, ay i-vaccine na po yan para sigurado po na may panlaban po sa mga virus o mga bakterya. Ayan po yung rason kung bakit kailangan na i-vaccine. At yung mga native po dito ng mga inahin, hindi po yan nakakapag-limlim kasi nga kinukuha. Itlog lang po sila. At ang kagandahan naman po, maganda naman yung pagkain, yung area, kain po ng damo, nakaka-exercise. So walang problema po dito sa mga manok. At yung mga native po, yung mga sisiw, nasa 1 buwan pa lang to, hindi pa umabot po umabot ng 2 buwan po yung edad po nila, ay nasanay na rin po dyan matulog.
So, yan yung kagandahan sa native. Ulan init, kayang makasurvive. Isang paraan din po para mapanatili yung kalusugan ng mga native chicken po natin. O dito, ang mga ginagawa po nila pag may mga nakita po silang may sakit ay hinihiwalay na po, kinukuha na po at kina-quarantine. O gaya po niyan, oh. Hindi po yan, wala po yung may sakit, pero pinapakita ko lang po sa inyo pag may sakit dapat i-quarantine agad at painumin po na gamot para gumaling agad. Hindi na po makahawa po sa iba po nating mga manok na nasa labas, nasa range. Yung mga inahin po nito malalaki. Sa nakita nyo po last time yung mga binili po natin, gaya po nito, oh. Nasa 2 to 3 kilos ata yan. Yan, mga malalaking manok po yan, mga lalaking lahi, mga inahin. Yung rooster po malaki din po. Pero mas maganda na pag nagpares kayo ng rooster, huwag nyo pong pasubrahan po ng kain kasi kawawa yung mga inahin po natin, mapipilay, lalo na po masyadong malaki yung tandang. Pag nagsampa po yan sa inahin, sigurado masusugatan po yan, mapipilay yan, may stress, mas lalo pa po hindi po mangitlog ng maganda. At kung sakaling tumaas na po yung kanyang tahid, yung sa may paa, dapat putulan nyo po kasi nasusugatan yung alikuran po ng inahin. Isa din po yan sa rason kung bakit hindi po sila nakakapag-itlog ng maayos o kumbaga hindi productive. Ganon ang pag-aalaga ng native po. Kahit sa mga heritage, ganon din po dapat gawin sa mga ating tandang. Ayan o, yung native po nila dito may panlaban sa sakit, antibacterial po yan. Hindi ko po alam kung ano po yung antibacterial na binigay po nila. Pero sa pagkakaalam ko po, pag may mga manok po kayo, itry nyo po na pumunta po sa inyong city vet o di kaya municipal vet po ninyo. May mga libreng gamot po yan na ibinibigay. So dito, kumukuha po sila ng libreng gamot po sa municipal vet po, sa office. May ibinibigay naman po yan. Yan, ang gaganda tingnan ng mga manok po dito, lulusog, parang walang sakit talaga. Kahit sa pangit ang panahon ay makikita nyo po na ang lulusog, napaka-active ng mga manok dito. Every week load po dito, kahit konti lang yung maload, nasa 20 o 30 po na itlog na makukolekta nyo po sa isang linggo. Itlog ng mga native, dapat i-load nyo na po para malaki yung tsansa na mapipisa ng maayos at saka kumbaga malaki yung percentage na mapisa o bago kasi yung itlog. O pag bago yung itlog na nakolekta po natin isang linggo, i-load agad ay mataas yung percentage ng hatching po nila. Halos lahat 80 to 90% mapipisa po yan. Yan yung kagandahan sa bagong itlog na i-load sa incubator. Yan na po yung kaganapan ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat sa ating mga kaibigan, mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo na po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan po, ilagay na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless. At ingat po kayo palagi. Bye-bye.